Isang maling desisyon ang nagligtas ng kanyang buhay. Pero ang kapalit nito ay 4 na taon siyang mag-isa sa isang isla na halos ikabaliw niya at makalimutan kung paano magsalita ng maayos. Ito ang totoong kwento ni Alexander Selkirk, isang ordinaryong mandaragat na napadpad sa isang isla at nabuhay mag-isa sa loob ng 4 na taon. Si Alexander Selkirk ay ipinanganak noong 1676 sa Scotland. Isa lamang siyang normal na crew member sa isang barko na naglalayag sa mapanganib na karagatan. Noong 1704, siya ay sakay ng barkong Cinque Ports na naglalayag sa Pacific Ocean. Habang sila ay malapit sa isang isolated na isla sa Juan Fernandez Island sa Chile, napansin niya ang isang malaking problema. Ang barko ay luma na, mahina na ang kahoy at may mga tagas ang katawan nito. Bukod pa dito, overloaded ang barko sa mga kagamitan at kanyon. Para kay Selkirk, malinaw na delikado itong ipagpatuloy sa gitna ng malalakas na alon ng Pacific Ocean. Naramdaman niya na maaaring hindi kayanin ng barko ang mahabang paglalakbay. Idagdag pa ang banta ng bagyo at posibleng pag-atake ng mga kalaban. Dahil dito, nagdesisyon siya na huwag nang sumama sa paglalayag. Pinili niyang manatili sa isla. Isang desisyon na tila isang malaking pagkakamali. Sa simula, akala niya ay madali lamang ang lahat. Pero paglipas ng ilang araw, nagsimula niyang maramdaman ang hirap ng kanyang sitwasyon. Wala siyang sapat na pagkain, walang malinis na tubig, at walang matitirhan. Unti-unti niyang naramdaman ang pagsisisi. Pero ang hindi niya alam, ang barkong iniwan niya ay tuluyang lumubog matapos makaranas ng matitinding alon sa karagatan. Maraming tripulante ang namatay. Ang desisyon niyang manatili sa isla, kahit mukhang mali, ang mismong nagligtas sa kanyang buhay. Ngayon, ang tunay na laban ay ang mabuhay mag-isa. Sa mga unang linggo, nahirapan siyang mag-adjust. Pero dahil sa matinding kagustuhan niyang mabuhay, natutunan niyang maghanap ng paraan. Gumamit siya ng mga simpleng paraan para makapag-ipon ng tubig tuwing umuulan. Natutunan niyang manghuli ng isda at gumawa ng apoy gamit ang mga likas na materyales. Malaking tulong sa kanya ang mga hayop sa isla. May mga kambing na naiwan ng mga naunang mandaragat at dumami sa paglipas ng panahon. Ito ang naging pangunahing pagkain niya. Bukod dito, may mga ibon at lamang dagat na naging bahagi ng kanyang diet. Ngunit hindi lahat ng hayop ay nakakatulong. May mga daga na gumagambala sa kanya tuwing gabi. Dahil dito, napilitan siyang paamuhin ng mga pusang ligaw para protektahan siya habang natutulog. Habang tumatagal, mas lalo siyang natutong mamuhay sa isla. Naging mabilis siya sa pagtakbo dahil sa panghuhuli ng kambing. Natutunan niyang gumawa ng damit mula sa balat ng hayop dahil nasira na ang kanyang suot. Sa panlabas na anyo, tila kayanan niyang mabuhay sa isla. Pero may isang problema na hindi niya kayang takasan. Ang matinding kalungkutan. Araw-araw, nakatingin siya sa malawak na karagatan. Umaasa na balang araw ay may dadaan na barko. Para manatiling matatag ang kanyang isip, minsan ay kinakausap niya ang sarili niya. Lumipas ang 4 na taon. Hanggang sa isang araw, may nakita siyang barko sa malayo. Ito na ang pagkakataon niyang makabalik. Pero may isang problema. Hindi niya sigurado kung ito ba ay kaibigan o kalaban. Matapos ang maingat na pagmamasid, nagdesisyon siyang subukang magpapansin. Gumawa siya ng malaking apoy at makapal na usok para mapansin siya. Sa wakas, napansin siya ng barko at dumaong ito sa isla. Sa kabutihang palad, ito ay isang British ship na pinamumunuan ni Woodes Rogers. Nang makita siya ng mga tripulante, sila ay nagulat sa kanyang itsura. Siya ay tila isang taong matagal nang nahiwalay sa sibilisasyon. Mahaba ang buhok, makapal ang balbas, at nakasuot ng balat ng kambing. Bagamat siya ay pisikal na malakas, nahirapan siyang makipag-usap. Sa sobrang tagal na walang kausap, halos nakalimutan na niya kung paano magsalita ng maayos. Sa kabila nito, siya ay nailigtas. Sumama siya sa barko at naging kapaki-pakinabang sa crew dahil sa kanyang natutunang survival skills. At kalaunan, siya ay nakabalik sa normal na buhay. Ang kwento ni Alexander Selkirk ay nagpapakita na minsan,
ang isang desisyon na mukhang mali ay maaaring maging dahilan ng iyong kaligtasan. At ipinapakita rin nito kung gaano kalakas ang kakayahan ng tao na mag-adapt at mabuhay kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento ng totoong buhay at survival stories.